Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, your family needs right now, sabi dito, call upon your angels to give you strength, okay? Kasi maaari, no, Scorpio, na kailangan kayo ng pamilya ninyo sa ngayon and maybe you don't have an open communication siguro with your family for quite some time. Baka matagal na kayong hindi nagkakausap ng iba ninyong kapamilya, pero ngayon kailangan kanila, no? Baka makatanggap ka ng tawag, text, or message from one of your family members. So, kung ano man yung kailangan nila sa'yo, ikaw lang yung tanging makakaalam niyan kapag natawagan ka na lang nila or na-text ka na nila. So, listen to your own inner voice. Your knowledge is within you. Okay? Instead na makinig ka sa mga sutsut or sulsol ng ibang tao, mas pakinggan mo yung inner voice mo. Pakinggan mo yung soul mo. Okay? Kasi your soul knows kung anong best para sa'yo. Your soul also knows kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Okay? So, your next message is, your dream is a message from your loved ones. Ayan. So, baka meron ditong panaginip, napapanaginipan kayo lately. At kung ano man yan, that is a message from your loved ones. So, kaya importante, na kapag nanaginip kayo, kung ano man yung kwento sa panaginip or ano man yung mga elements na natatandaan nyo pa na nakita ninyo sa inyong panaginip, make sure na you write them down on paper. Okay? Para ma-search ninyo, mag-google ninyo kung ano yung dream meaning nito. Kasi yan ay mensahe para sa'yo ng mga loved ones mo. Okay? Mga loved ones mo na nag-passed on na on the other side. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. And by the way, maraming salamat then for not um, um, skipping the ads, no? Malaking bagay po yan sa akin. And also, maraming salamat din for those of you na nakapag-subscribe na. At kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And maraming salamat din. Oh, ay, by the way, kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button din sa baba ng video. Salamat po. So, we have soulful appreciation. Yan. So, heartfelt gratitude. Nang paalala ito sa inyo na regardless, no, na kung ano man yung matanggap ninyong blessing from the universe, regardless kung gaano man kalaki, kamahal, or kamura, or whatever, no, kung ano man ang bibigay sa iyo ng universe, regardless of the size, regardless of the quantity or the amount of it, 'di ba? Lagi tayong magpapasalamat. We should always thanking the universe for all the blessings na binibigay niya sa atin. No? Wala sa laki, wala sa size, wala sa liit, no? Wala sa halaga. Lahat 'yan pare-parehas blessing sa atin. Kaya lahat 'yan dapat na ipagpapasalamat natin. Okay? Kasi always remember, no? Gratitude is the key. 'Di ba? 'Yun ang susi natin para sa mas marami pang blessings na ipapadala niya sa atin, mas marami pang abundance, mas marami pang good things na ipapadala niya sa atin if marunong tayong magpasalamat. Okay? So we have Archangel Haniel, joy, blessings, and tuition. So, 'di ba? Tulad ng na-mention ko pa lang na merong mga biyaya na po pwedeng dumating sa inyo. Kaya regardless kung ano nga ito, 'di ba? Wag na wag kayong makakalimot na pagpapasalamat, okay? Kasi lalo-lalo na ngayon na ang daming blessings na ibibigay sa iyo. Ang daming blessings na paparating. This could be a reminder para sa inyo, na matuto kang magpasalamat, matuto kang mag-appreciate ng mga blessings na binibigay sa iyo ng universe. Kasi tignan mo, mukhang may nakaabang, 'di ba? Mukhang may nakaabang or merong napipintong ipadala sa inyo ang universe na mga biyaya. Kaya parang nire-ready ka na ng universe na dapat
sa loob mo, marunong ka na, willing ka na na magpasalamat sa lahat ng mga blessings na ito. Kasi maraming ibibigay sa'yo. At kung ano man ang mga biyayang ito na paparating, this is going to make you super joyful. Pwedeng madami ang ibibigay sa'yo. 'Di ba? Kaya you will be joyful. Hindi lang ito yung saya na mababaw na saya. Hindi lang ito yung happiness, but this is joy. Napakalalim ng sayang mararamdaman mo. Maaari, no, na kung ano mga ng mga blessings na to, this could be answered prayers. No? Baka ito na yung mga sagot sa inyong mga dasal. Baka ito na yung mga matagal mo nang hinahangad na magkaroon ka. Maaaring ito na yung matagal mo nang hinihingi sa kanya, no? Kaya yun, be grateful, be appreciative. At saka your intuition also will be on point while you are a Scorpio. Sa lahat ng signs, as I always say sa inyo, na kayo yung may pinaka malakas, no, na intuitive abilities, 'di ba? Yung parang always heightened yung inyong intuition, no? At mas lalo na ngayon, 'di ba? Parang sa ngayon, sinasabi din ng universe sa inyo na mas malakas ngayon ang inyong radar, mas makapangyarihan ngayon ang inyong psychic abilities. Kaya make sure na papakinggan mo yung sinasabi nito sa'yo. Make sure na papakinggan mo ito at susundin mo kung ano yung guidance sa'yo. Kasi yan ay mga importanteng paalala sa'yo ng universe. So we have teacher. Maaari ng iba sa inyo is a teacher. 'Di ba? Maaaring ikaw ay isang spiritual teacher, maaaring ikaw ay isang academic teacher, pupuwede rin na maaari din 'no, ang iba sa inyo baka kayo'y naghahanap ng teacher, baka naghahanap kayo ng tutor, yung gano'n. Because maybe there could be something 'no, na gusto mong matutunan, gusto mong malaman, gusto mong madagdagan ang inyong kaalaman, kaya naghahanap ka ng siguro ka-one-on-one teacher na makakapag-focus sa'yo, 'no? So, pupuwedeng gano'n. So, we have currents of emotion. Ayan, so Scorpio. So possible, ang iba sa inyo dito Scorpio is experiencing some kind of upheaval, maaaring merong mga challenging situations na nai-experience ang iba sa inyo at hindi mo makontrol yung sarili mo. Hindi mo makontrol yung nararamdaman mo kasi maaaring this is mixed emotions. Maaaring may galit, may tampo, may alam mo yon, depende kasi sa kung ano ang pinagdadaanan ninyo. Kaya parang sari-sari ang nararamdaman mo, kaya hindi mo na siya makontrol. Pwedeng may galit, 'di ba? Yung mga gano'n. So, as much as possible, try to calm down. Okay? I know it's easy said than done, pero yun ang makakatulong sa'yo. Kalmahin mo yung inyong sarili, okay? Huwag mong sabayan yung galit, huwag mong sabayan yung inis, yung pagkabwisit mo, huwag mong sabayan. Kontrolin mo yung nararamdaman mo as much as possible. Okay? Kasi baka dumating ka sa point na mag-outburst ka, dumating ka sa punto na makakapagsalita ka or meron kang magagawang pagsisisihan mo lang din. So, para hindi ka umabot sa ganong sitwasyon, control yourself as much as possible. Pumikit ka, sit on a corner, kung saan mong corner ng bahay mo, kalmahin mo yung sarili mo. Close your eyes, at saka mag-inhale, exhale ka, just focus on your breathing, at hanggang sa makalma yung sarili mo. Okay? Kalmahin mo yung sarili mo. Kasi wag kang makikinig sa kung anong mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo, 'di ba? Ang dami mong maririnig, ang dami mong pwedeng may mga advice, may mga kung ano-ano sinasabi sa ng mga tao sa paligid mo, isara mo muna yung tenga mo. Wag mo munang pakinggan ng mga 'yan. Focus on yourself. Focus on your breathing. Alright? Para makalma mo yung inyong sarili. Kasi kapag galit ka or kung anumang klaseng emosyon, heightened na emotion na mararamdaman mo, maguguluhan ka din. 'Di ba? Yung isip mo magulo, hindi mo maisip kung ano yung tama, no? Hindi mo na malilito ka na yung gano'n. Kaya yun, step back from
what situation is this na nararanasan mo, yun, huminga ka, inhale, exhale, hanggang sa malalim, no, na hinga, deep breathing, hanggang sa makalma ka. Kasi, ano yan, yung breathing exercises na yan can calm down your senses. Makakalma nito yung mga cells mo sa katawan. And yun, magkakaroon ka ng linaw, magkakaroon ng focus, no? Mababalik ka sa focus. Kaya, give it a try, okay? Kung meron kang ganitong sitwasyon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.